So dito po sa part 3 po ng ating pag-aaral ay patungkol pa rin po ito sa didiscover ng ating mga spiritual na regalo. Part 3. Sabi po diyan sa unang Korinto, chapter 12, verse 7 hanggang 11. So yan, so mayroon naman po kayong mga Biblia, kuhanin niyo po yung mga verses. So I think po wala na pong Bible dito na na-stock sa church. Nasa inyo na po. 1 Corinthians 12:7 hanggang 11. Ang sabi po dito, sa English po ako magbabasa. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit the message of wisdom, to another the message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. All these are the work of one in the same Spirit, and He gives them to each one just as He determines. So tayo po muna ay manalangin. Panginoon, minsan pa sa gabi pong ito, langin ko po ang iyong pangunguna. Samahan mo po kami, Panginoon. Hiningi ko po sa pamamagitan ng manalangin na si Jesucristo na kami po ay iyong turuan. Ilid mo po kami sa aming mga pag-aaral ngayon. Linisin mo po ang aming isipan, ang aming mga puso. Alisin po mo po lahat ng mga alalahanin namin nang sa ganon ay magalak po kami na maunawaan ang iyong mensahe sa aming pag-aaral. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Ang kaluguran, ang kaluwalhatian at ang karangalan ay ibinabalik po namin sa iyo sa tanging pangalan ng banal na lingkod na si Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise God. Dumako po tayo sa isang layunin ng ating pag-aaral na kung saan number 1 objectives is to identify the supernatural gifts. Yan. Yung ma-i-identify po sa atin yung mga supernatural. Kumbaga, matitindi na itong regalo sa atin ng Panginoon. Understand the importance of one's relationship with the Holy Spirit in the exercise of the gifts. And 3 objectives, be challenged and boldly exercise at least one of the gifts. So sabi dito, kailangan na makilala natin yung mga supernatural na regalo sa atin ng Panginoon. Mayroon kayo niyan. At maunawaan po natin yung kahalagahan ng isang relasyon sa banal na espiritu para ito ay magamit natin sa mga regalong ito. And number 3, ma-challenge din tayo na ma-exercise o magamit natin kahit na isa man lang sa mga regalong ito. Amen po. So, salamat sa Panginoon at sabi dito, the first set of gifts we studied primarily relates to the leadership in the body of Christ. So yung una nating pag-aaral, ito ay nakatumbok doon sa pangunguna sa iglesia. Leadership in the body of Christ. The second set is for believers to provide tangible and practical ministry or services to one another. Yung part 2 naman po, ito po yung practical na pagmiministry sa pamamagitan ng paglilingkod sa bawat isa sa atin. For this lesson, we need to consider some gifts that can only be carried out supernaturally. So itong pangatlo natin na pag-aaral ngayon, kailangan natin i-considera yung mga regalong ito na madadala natin sa pamamagitan ng yung supernatural. Ibig sabihin, yung hindi ito mangyayari, hindi natin ito magaganapan o hindi natin ito mararanasan without the presence of the Holy Spirit in us. These gifts require a manifestation of God's power upon individuals.
So itong mga regalo na ito, sa pangatlo nating pag-aaral, ito ay nangailangan ng pagmamanifest or pagmamanifesto ng kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Without the power of the Holy Spirit, it would be impossible to exercise such gift. So ano ba yung mga regalo na ito sa atin? 'Di ba? Sabi nga, nakakalakay dito yung message of wisdom, message of knowledge, and another faith by the same Spirit, another gifts of healing, of one Spirit, then yung miraculous powers, then yung prophecy, distinguishing between Spirit, ito yung discernment. To another, speaking in different kinds of tongues, pagsasalita ng iba't ibang wika, at isa pa yung interpretation ng pagsasalita ng wika. Yan. So, yun yung mga supernatural na gift sa atin ng Panginoon. Nang iba sa atin ay mayroon na yan. Amen po. Ayan. So, sabi dito, may tanong dito, what is the role of the Holy Spirit in the manifestation of the gifts? Sabi nga po sa ating nabasa, nandito na po, mahalaga po ang bahagi ng banal na espiritu sa mga regalong ito. Sabi, di ba, kung ulitin po natin sa 1 Corinthians 12:7 to 11, now to each one the manifestation of the gifts is given for the common good. To one there is given through the Spirit the message of wisdom, to another the message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit, to another miraculous power, kapangyarihan, to another prophecy, in distinguishing between spirit, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. All these are the work of one in the same Spirit, and He gives them to each one just as He determines. So, sa Kanya pa rin kalooban na magkaroon tayo ng mga regalong ito na supernatural gifts. Kaya kung halimbawa mayroon na kayong nakakapag-speak na kayo in tongues, ibig sabihin that is a supernatural gifts. Meron na kayo. Kung mayroon pinagkalooban kayo ng spirit of prophecy, that is a supernatural gifts. Kung meron na kayo niyan, you are blessed. So, sabi nga, sa Kanya pa rin kagustuhan. So, hindi po ito, hindi tayo magkakaroon ng lahat ng ito kung hindi sa kalooban ng Diyos. So, iisang espiritu ang nagbibigay sa atin. So, malaki ang bahagi ng banal na espiritu sa mga kaloob na ito. Without the Holy Spirit, hindi natin mararanasan, hindi tayo magkakaroon ng karunungan, hindi tayo magkakaroon ng kaalaman. Amen po? Number 2 na questions, how did God testify about our salvation? How are the gifts of the Holy Spirit distributed? So, sa Hebrews 2:3 and 4, ang sabi po dyan, Hebreo chapter 2, verse 3 and 4, this salvation which was first announced by the Lord was confirmed to us by those who heard Him. So, sabi dito, ito daw pong kaligtasan na noon una pa man ay naipamalita na, kinonfirm ito sa atin at narinig natin ito. At tinestified ito sa pamamagitan ng mga signs and wonders in various miracles and gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. So, nakumpirma itong kaligtasan na ito sa pamamagitan ng pagpapatotoo, sa pamamagitan ng mga tanda, himala, at kababalaghan. Amen po. Hello. So, ito po yung mga, kung bakit paano ito na-testify napatunayan. Paano pinatunayan ng Diyos itong kaligtasan at paano itong mga regalong ito sa atin ipinamahagi. Amen po. So, sabi po sa salita ng Panginoon, ano ba itong supernatural gifts? Yung supernatural na, kumbaga, makapangyarihang regalo sa atin. Hindi siya ordinaryo, kundi supernatural. While all gifts have one supernatural source, so habang daw ang mga regalong ito ay mayroon lamang
isang makapangyarihang pinagmulan na kung saan ito ay ang Diyos, ang God. Some gifts can only be carried out through that direct demonstration of God's power. So kalimitan daw po itong mga regalo na ito, nadadala ito sa pamamagitan ng isa lang direksyon, sa pamamagitan ng demonstration ng kapangyarihan ng Diyos. Totoo naman po, di ba? These gifts can be classified as supernatural gifts. However, you must be cautioned that the one who possesses any of these gifts should not be regarded as superior compared to the rest of the believers. Ang sabi po dito, samantala daw po, ang bawat isa ay, kumbaga, na mayroong tangan-tangan itong kapangyarihan na ito, na regalo. Hindi dapat ito na pinagmamalaki at hindi kinukumpara sa ibang mga mananampalataya. Yan. So, alam niyo po, mayroon po mga pangyayari kasi halimbawa, itong gifts nito. Halimbawa, mayroong isang lingkod ng Diyos that na inacknowledge niya sarili niya. Siya yung prophet, siya yung ano bang tawag doon? Apostol. Tapos, isiniset apart niya na yung kanyang sarili doon sa mga believers. So, dapat isa po itong, kumbaga, pinagbabawal. Ang sino mang may taglay ng ganitong na supernatural na regalo, hindi dapat ito kinukumpara sa mga mananampalataya. Amen po. So, hindi dapat ikinukumpara yan. Kasi, iba-iba tayong regalo. Mayroon kayong regalong gift of healing, mayroon kayong regalong gift of evangelizing, winning soul, o soul winning. So, yung iba wala. So, sabi sa salita ng Panginoon at sabi sa Biblia, wag natin ikumpara, wag lagi tayong nagpapalagay na tayo ay mas marunong kaysa iba. Amen. Ano man ang regalong pinagkalob sa atin ng Panginoon, manatili po tayong humble, mapagpakumbaba. Kasi mas lalong dadagdagan ng Panginoon yung ating mga kaloob. Amen po ba? The gifts may be required a demonstration of the power of God, but the person who has the gifts still remain to be an ordinary instrument of God. So ito naman talagang katotohanan. Ang nangyayari lang, halimbawa, mayroong apostol, siya ay apostol. Pero ang sabi nga dito, pag siya ay apostol, kumbaga kahit na yung mga nasa baba niya, as in talagang parang siya na yung ginagad na siya. Di ba po? Mayroon po kayong naaalala o napapanood na ganyan. As in na parang, ano na siya, yung parang siya na yung superhero sa isang ministry, sa isang iglesia. Pero ang sabi po dito, ano pong sabi? Ang regalong ito ay nangangailangan ng demonstrasyon ng kapangyarihan ng Diyos. Tinatagalog ko lamang po. Pero itong tao na ito na mayroon na nagtataglay ng regalo ay mananatili na isang ordinaryong instrumento ng Panginoon. Amen po? Naunawaan po? Ayan. So, ito pong mga sinasabi ko, nandiyan na po yan sa GC. Makikita niyo po yan. So, pangalawa, una po, di ba po, supernatural gifts yung una. Pangalawa, word of wisdom. Pag sinabing wisdom sa Tagalog, ito yung karunungan or talento. To have the word of wisdom is to be able to make judgment based upon knowledge. It is the wisdom of God imparted to the recipient of the gift, allowing that person to gain supernatural insight about a certain situation or a specific circumstances. So, ibig sabihin yung halimbawa, tayo nakakapag-prophecy tayo dahil mayroon tayong karunungan. Amen po. May talent tayo. Binigyan tayo ng Panginoon. So, sabi dito, as the Holy Spirit manifests through some believers, they are able to easily discern God's will even in difficulties, predicaments. So, ibig sabihin, itong tao na ito, ibig sabihin, ang isang tao na may taglay ng karunungan na mula sa Panginoon, ay inaalaw ito sa isang tao para makapag-gain siya ng supernatural na
karunungan na nagmamanifesto sa pamamagitan ng mga mananampalataya. Ibang mananampalataya na kung saan, sabi nga, itong may mga karunungan na talento na ibinigay sa kanila ng Panginoon, pwede sila, mabilis nilang ma-discern ang kalooban ng Panginoon sa mga mahihirap na sitwasyon. Amen. So, nakaka-relate po ba tayo doon? Ayan. So, mayroon po ditong isa po na question. At diyan po sa inyo po na assignment notebook, ilalagay nyo po itong interaction. Doon po sa GC natin, may makikita po kayo doon sa topic interaction. So, kung anin nyo po yon, ang tanong po dito, sasagutin nyo po yan. Hindi ko po yan i-discuss sa inyo. Ang sabi po ng katanungan sa interaction, do you know of somebody who may have these gifts? Share an instance where this gift was manifested through that person. Yan. So, yan, isa po yan sa ilalagay nyo po doon sa notebook nyo. Mayroon daw po ba kayong kilala na isang tao na mayroong ganitong regalo? At i-share nyo naman po yung regalo na mayroon yung taong yun na nakilala nyo. Yan. Tinagalog ko lang. So, para hindi na po kayo mahirapan sa pag-answer. Pangatlo, word of knowledge. Ito po yung mga supernatural gifts ha. Super ha, hindi ordinary kundi super. Kung may bagyo na mahina, mayroong super typhoon. Ito, super gifts ng Panginoon. Yan. Word of knowledge or kaalaman sa Tagalog. The Holy Spirit enables certain individuals to obtain certain information beyond their stored knowledge. So yan, ang banal na espiritu ay siya yung lalagay sa isang individual. Halimbawa, sa ako, banal na espiritu ang nagbibigay sa akin ng kaalaman kung bakit ako nakakatuyo sa inyong harapan. Sabi nga, kung ako lang, hindi ko ito kaya. Amen po. So, sabi dito, to obtain certain information beyond their stored knowledge para makapagpatuloy sa yung mga, di ba, yung kaalaman na yun ay binabahagi sa inyo na ipagpapatuloy yun sa pamamagitan ng kaalaman na niimbak ng Panginoon sa atin. Kasi regalo nga yan sa atin ng Panginoon. Speaking of knowledge or kaalaman, dalawa pong klase ang knowledge. Mayroong head knowledge at mayroong spiritual knowledge. Pag sinabing head knowledge, ito po yung napag-aaralan, ito po yung ang tatalino. Ako po, marami po akong kilala, matatalino sila. Literally. Spiritually. Empty. Nakukuha niyo po, head knowledge and spiritual knowledge. So yan. So, mas maganda po sa isang individual o sa isang mananampalataya o isa ka leader ka man or worker ka man ng church, kung both mayroon ka, head knowledge and spiritual knowledge, pag sasamaon, i-combine mo yun para magamit mo siya. Amen po? Kasi ang hirap po niyan, kalimitan po dito, mayroon ba kong kilala, I do not mention the name. Ang talino niya, napakatalino niya. Pero pagdating po sa spiritual, palatanong siya. Tatanong niya, ano po bang ibig sabihin na ito? Ano po ba ito? Pwede po ba yun? Maaari na po ba ng ganon? When it comes to spiritual, wala man lang siyang hindi man lang ma-obtain yung knowledge na kalob sa kanya ng Lord. Kasi nga ito dapat, hinihingi ito sa Panginoon. Kung paano tayo naghihingi ng karunungan na literal. Ang tawag doon sa salita, karunungang literal or head knowledge. Dapat hilingin din natin yung karunungang espiritual. Amen po ba? Tatanungin ko po kayo ngayon. Ito po talaga as in araw-araw, gabi-gabi, umaga, tanghali, gabi, nagmamanifest ito sa pamilya namin, sa pamamagitan naming mag-asawa sa aming mga anak. Kahit po nasa distansya sila, kahit sa GC lang namin, nagmamanifesto po ito. Yung pananalangin po natin sa ating mga anak. Paano po ba kayo manalangin sa inyong mga anak? Halimbawa, aalis na sila. Paano niyo po ba sila ipinapanalangin?
Sa amin pong mag-asawa, mayroon po kaming mga primary po talaga na prayer na tumbok po talaga sa bawat isang anak namin. Tinutumbok namin unang-una, panalangin namin sa kanila. Karunungan, kaalaman, spiritually, and literally. Pag sinabing spiritual, si Lord yung mag-feed. Pag sinabing literal, kung nasaan silang sekular, doon nila yun makukuha. Number 1 yan sa primary prayer namin. Na pagkalooban sila ng Panginoon ng karunungan, talas ng kaisipan, pagkatakot sa Diyos, at malalim na passion, malalim na conviction. Laging malalim. Bakit namin dinidinan yung malalim? Pag narinig kasi ng isang, halimbawa, sa mga anak na lang natin, alam nila na nabubuhay kami spiritually, na binubuhay kami ng Panginoon sa kapamagitan ng kanyang Espiritu. Pag binanggit mo ang malalim, may conviction na sila doon. Hindi ko alam, pero hindi na sila makakagawa ng pagsuhay. Alam niyo po ba ang feedback noon sa kanila, papunta sa amin? Wala po silang galaw na hindi po nagsasubmit sa amin. Kahit po, tulad po yung panganay namin, kahit po yan, kahit yan na nasa trabaho na, sabihin niyan, Mami, nandito na ako. Mami, pauwi na ako. Mami, break time namin. Alam niyo po ba, isa po yan sa nagiging, kaya po kung bakit sa isang pamilya, nagiging rooted po yung relasyon ng isang sambahayan sa pamilya, sa nanay, sa tatay, sa anak, sa magkakapatid. Dahil po dyan, subukan niyo po yan sa inyong mga anak. Kasi makikita niyo po ang malaki pong pagbabago sa mga anak niyo. Mga anak po namin, never po silang umaalis na hindi po sila nananalangin o nagpapanalangin, nagpapapray. Kasi sa trabaho man yan, kahit po sila hindi pa masyadong nandirito sa simbahan, gawin niyo lang po yan, huwag kayong manghinawa. Isang araw mapapansin niyo, kasama niyo na sila dito lagi-lagi. Malaki po ang impact niya. Sinasabi ko po sa inyo, malaki po ang impact niyan. Yung kambal namin, bago mag-alas 5 na alis na po yan, madilim pa. Hindi po yan naalis na walang prayer. Lahat sila, covered yan ng banal na dugo ni Kristo. Dapat ganyan lagi ang gagawin niyo. Huwag niyo hayaan yung mga anak niyo na umaalis, hindi niyo pinagpipray. Kayo mismo ang mag-pray, iparinig niyo sa kanila kung ano yung pinagpipray niyo sa kanila. Malalim na conviction, malalim na passion, pagkatakot sa Panginoon. Kasi pag narinig nila yun, hindi sila basta-basta makakagawa ng negatibong desisyon. Lagi yan na may submission sa inyo. So patuloy po tayo. Kaalaman. Ito na nga. Sabi nga, ang kaalaman, anong sabi dito? The Holy Spirit enables certain individuals to obtain certain information beyond their stored knowledge. And this means that individuals never knew such information until the Holy Spirit made it known to them. So, ibig sabihin, itong kaalaman na ito, pag sinabing word of knowledge from God, maging isa, halimbawa, maging tayo man na individual, hindi natin alam itong karunungan na ito o itong kaalaman na ito maliban ang banal na Espiritu ang magpaalam sa atin. Amen? Jesus demonstrated this gift when He told the Samaritan woman about the status of her relationship with the man she lived with at that time. Kung napapansin niyo itong word of knowledge, in-apply ito ni Jesus Christ doon sa Samaritana, na nahulaan niya kung ilang lalaki yung nakasama niya. Oh, that is a supernatural na gift sa pamamagitan ng word of knowledge. So, ibig sabihin, yung tayo, kayo mismo, alam ko na mayroon na kayo nun. Minsan, di ba, natutumbok natin yung pangangailangan ni sister or ni brother na pinagpipray natin na hindi naman natin alam yung sitwasyon nila. That is a word of knowledge. Amen po ba? Kaalaman nyo na mula sa Panginoon. Alam natin. Minsan sinasabi, bakit mo alam ang buhay ko? Minsan, wag mo, halimbawa, kayo, nagmi-ministry kayo, di ba?
Halimbawa, mayroong instance or mayroong na senaryo na may na-encounter kayo na nahulaan niyo kung ano yung pangailangan ng kanyang buhay. Nahulaan niyo kung ano yung sitwasyon niya sa buhay. Ibig sabihin noon, pag nagtanong yung, bakit mo alam ang sitwasyon ko? Ikaw naman, na nag-ministry sa kanya, wag mo na sabihin, hindi ko alam, bakit ganun? Wag na po kayong magganyan. Kasi alam nyo, ang Diyos ang magbibigay sa inyo yan. Kasi hindi nyo yan magagawa without Him in the Holy Spirit. Alam nyo na po yun. So ngayon, naalala nyo ba sa inyo bang sarili, mayroon ba kayong ganun? Minsan nalalaman natin yan, bakit kaya alam ni nanay yung sitwasyon ko? Amen. Kaya nga, kung mayroon man kayong hihilingin, kung mayroon kayong hihingiin sa Panginoon, itong mga regalong ito. Amen po ba? Kasi masarap po ang pinagkakalooban ng regalo ng Diyos. Mas nagagamit natin ito. Amen po? Hello. So may natutunan na po ba tayo? Ayan. So supernatural gifts, word of wisdom, and word of knowledge. So, may mga pagkakaiba po yan. So, punta naman tayo. Mayroon na namang interaction dito. Mayroong isang case. O yan, ito na, isang case nito. Sabi nga, person A claims to have known, apparently through this gift, that a person B has committed a sin. Person A goes to person B and harshly rebuke him in the presence of others. What is wrong with the exercise of the gift? What principle about exercising spiritual gift can be learned through this case? Yan. So, meron daw na isang tao na kiniklaim niya na meron siyang alam sa ganitong regalo. Pero ito naman na pangalawang tao naman na kanyang kasama ay meron siyang kasalanan na nakumit. Itong unang tao pumunta sa pangalawang tao o person B and harshly rebuke him in the presence of others. So yan. So ibig sabihin, ito yung mga case na hindi, kumbaga, hindi natin, mayroon tayong alam na mayroon tayong regalo na ganito, yung word of wisdom or in word of knowledge and supernatural gifts. So nasa atin yun. So katulad yan, hindi natin alam, tulad niya, person A, alam mo, halimbawa Esther Wilma, meron siyang, alam niya na may regalo sa kanyang Panginoon. Tapos, yung isang tao, alam niya, yung taong yun, mayroong nakomit na kasalanan. At si Sister Wilma, nung nagpe-pray sa kanya, nirebuke niya yung kasalanan na yun. So, ibig sabihin, walang mali doon. Kasi, hindi mo magagawa yun na i-rebuke mo yung tao yun. Kasi, first and foremost, hindi mo naman alam na ganun yung kasalanan niya. Pero bakit mo ni-rebuke? It's because that is a gift from God. Kasi sabi nga, hindi naman natin ma-exercise yung mga gift na yan without the Holy Spirit at kung hindi naman sa atin, ibibigay ng Diyos. Amen. So, nakaka-relate ba kayo? Mayroon ba kayo? Sa mga pinag-aaralan natin, mayroon na ba kayo yung ganon? Yan. So, salamat sa Panginoon. Ngayon, punta naman tayo sa faith. So, napansin ko dito, habang nag-aaral ako, yung matatag palang pananampalataya ay regalo ng Diyos. Kapag matatag ang pananampalataya mo, na kahit na may mga pinagdadaanan ka, natutumba minsan pero patuloy pa rin tumatayo, ibig sabihin, regalo yan sa'yo ng Panginoon. Amen. So, pag-aralan, ano ba yung faith? Generally speaking, faith means believing, but the gift of faith is beyond having ordinary faith. So, sa pangkalahatan daw po, alam naman natin naman talagang lahat na ang pananampalataya ay ibig sabihin ay paniniwala. Pero yung regalo ng pananampalataya na sobra-sobra ay hindi ito ordinary yung pananampalataya. Amen po. This involves a belief in the power of God to do the impossible. Individuals who have been gifted with faith by the Holy Spirit continue on despite very difficult situation as they expect God to perform miracles. So lahat tayo meron yan. Kasi sabi nga, di ba, lahat tayo. Bakit kayo ba, idideklara nyo ba na wala kayong pananampalataya?
Lahat tayo umaasa na yung mga imposibleng bagay pwedeng gawing posible ng Diyos. Kaya lahat tayo, mayroon tayong gift ng pananampalataya ni Lord. Amen po. Yung mga naniniwala ka na mangyayari sa'yo yung lahat ng bagay, kami na by faith talaga, Lord, sa pamagitan ng pananampalataya, gagawa ka ng himala sa mga pangailangan dito sa loob ng ministeryo. Amen. So yan yung sinasabi na faith, matinding gift of faith, na kumbaga sobra doon sa, kumbaga lampas doon sa ordinaryong pananampalataya. Extra faith nga, di ba? Amen. Hello. Yan. So, mayroon na namang interaction dito. Nasa inyo po yan kung sasagutin nyo kasi marami po tayong mga interaction. Sabi dito, have you ever believed in God for the supernatural? Could you say that you possess this gift? So, masasabi daw po ba natin? So, sabi dito, tayo daw ba ay naniniwala? Naniniwala ba tayo na mayroon tayong supernatural gift? Sabi nga, masasabi daw po ba natin na mayroon tayo ng mga regalong ito? Masasabi po ba natin? Kung masasabi natin na mayroon tayo ng mga regalong ito, share an instance where you have believed in God for the impossible. So, ibig sabihin, isang patuto ito sa buhay natin, sa buhay nyo, na nangyari, na gumana yung supernatural faith nyo, na sa tingin nyo, imposible, pero ginawa ng Panginoon na posible. Amen po ba? Ayan, so tinatagalog ko lamang po. Interaction po yan, pang ilan na po ba yan? Pangatlo po. So, punta naman po tayo dito sa supernatural na gift of healing. Yan. So, kanina, may patotoo si Sister Nobi de la Cruz sa Landanan. So yan, so nag-pray siya sa may sakit yata kagabi, and sabi niya, sa by the grace of God, instant healing. Totoo po ba yun? Yan, so sabi dito, about sa healing, by the power of the Holy Spirit, there are people who bring about God's healing to individuals as they pray over them or lay their hands on them. So yan, si tatay, mayroon siyang gift of healing. Kung bakit yung ministry natin, yan yung pangalan, kasi nga nagmamanifest ang lahat ng yan. Deliverance, miracle, healing. Nagmamanifest dito sa atin, sa loob ng iglesia. Kung bakit yun yung name ng ating church. So yan, so the gift of healing is manifested through these people. The basis for any healing is the suffering in the death of Christ on the cross as testified in the Bible. He himself bore our sins in his body on the tree so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Sa unang Pedro chapter 2 verse 24. So kapag po kayo nananalangin sa may sakit, ay babanggitin niyo po itong doon po sa tao na pinagpe-pray nyo, lagi nyo pong gagamitan po ng Word of God. Unang Pedro chapter 2 verse 24. Pakikuha nyo po. 1 Peter 2:24. Yan. So next, working of miracles, yung himala. Some individuals are used by the Holy Spirit to perform miracles. Through them, the supernatural power of God is displayed. The gift of working of miracle is often used to draw people to believe in God. So marami daw po na nagagamit ang banal na espiritu sa pagpe-perform ng mga himala. Sa pamagitan ng mga ito, ang supernatural na kapangyarihan ng Diyos ay nahahayag. At ang regalong ito ng himala ay na ito'y malimit na nagagamit upang mapalapit ang tao na sumampalataya sa ating Diyos na buhay. So kalimitan, kaya nga 'di ba sinasabi niya, to see is to believe. Kailangan meron muna silang makita bago sila maniwala. Ito na yung mga himala na pinapakita ng Panginoon sa kanila. Interaction uli. A number of people today don't believe in miracles. How can the exercise of the gifts change their opinion?
Ayan. So, marami daw ngayon ng mga tao hindi naniniwala sa himala. So, paano ba ma-exercise itong mga regalong ito sa pamamagitan ng kanilang opinion? So, kailangan makita muna nila na yung himala na yun, sila mismo, para sila man din ay makalapit sa Panginoon. So, ganun naman po talaga eh. So, kaninang umaga, habang ako nag-scroll sa aking Facebook, na nakita ko yung pinag-usapan nila, sabi niya, who is the Holy Spirit? So, yung nag-uusap doon, yung tao doon na isang lingkod ng Panginoon na talagang malalim sa kanyang Holy Spirit. So, pinaliwanag, ang haba ng paliwanag niya about the Holy Spirit. Yun yung topic nila. So, pag ganun kasing mga topic, pag pinag-usapan si Holy Spirit, ay ako doon, medyo pinopokusan ko yun. Kasi yaman na tayo ay naniniwala sa banal na espiritu. So, kailangan na, kahit na may alam na tayo, hindi pa sapat yun, kailangan din naman natin na magkuha din ng iba ding kaalaman patungkol pa rin sa Holy Spirit. So, mayroon kasing iba na mga mananampalataya o ibang denomination, hindi sila niniwala sa banal na espiritu. Amen. So, tayo naniniwala. Kaya pagdating sa Holy Spirit na pinag-uusapan, interesado. Kayo ba interesado pag Holy Spirit pinag-uusapan? So, kasi masarap po pag-uusapan ang banal na espiritu. Ito na, discerning of spirit. Yan. So, tingnan nyo kung meron na kayo nito. Ibig sabihin, pagkilatis or pag-unawa of observation. Sabi nga sa malalim na Tagalog, sabi, matalisik. Yan, matalisik. Ibig sabihin, discernment, matalisik. Or having deep knowledge. Yung mayroong malalim na kaalaman. Malalim na kaalaman, yung pagdi-discern. Discerning means seeing right through. It carries the idea of forming a judgment on the basis of what is known. Discerning of spirit is a special ability given by the Holy Spirit to distinguish by which spirit a man is speaking or acting. It has to do with being able to identify if certain acts, attitudes, or ideas are from God or from the human will or from the devil. So yan, yung pagkilala ba, kung halimbawa, mayroong kang katabi, lalo na sa mga kabataan, mabilis natin makilatis kung anong taglay nilang espiritu. Amen po ba? Hello? Halimbawa, sa bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong gift. So, si tatay, mayroon siya na wala sa akin, mayroon naman ako na wala sa kanya. Kaya pinagsasama yun. Kaya nagagamit yun parehas kasi naging tandem. Kaya sa susunod, feel free, isama yun yung mga asawa para nakikita nila kung ano yung ginagawa natin dito na ay para rin kayong mga estudyante, Alam niyo po ba, at talaga sa bawat churches, kailangan po talaga na mayroong nagpapatuloy talaga ng pag-aaral. Yan. Patuloy po talagang pag-aaral para mas lalo tayong tumatatag. Ano man ang pagdaanan natin, hindi tayo matitinag. Amen. So, sa palagay nyo ba, mayroon ba kayong gift ng discernment? Yan. So, ako, by the grace of God, talagang ina-acknowledge ko, mayroon akong gift niyan. Tongues in interpretation of tongues. So, doon po sa ating mga assignment, mayroon akong nabasa doon na isa doon sa kanyang desire, yung makapagsalita ng tongues at makapag-interpret. So, yan. So, yun talaga yung hingin natin, yung makapag-interpret ng tongues. Kasi, may nag-i-speak in tongues, mayroon nag-i-interpret. So, biyaya po ng Panginoon, as in, nandyan si Lord nakatingin. Binigyan niya ako ng wisdom, how to interpret, kung ano yung mga pangitain na nire-reveal nyo. Na-interpret ko po yun. Na-interpret ko yun. Na kaya kung bakit na minsan na kapag nag-reveal kayo ng mga vision nyo na nasasabi ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin nun, it's because of the gift of knowledge ng Panginoon sa atin. It is the ability given to a believer by which he can speak languages he has never learned. So, isang kapasidad
na ibinigay sa isang mananampalataya na nakapagsalita ng mga salitain, uwika na hindi pa niya nauunawaan. Yan. Speaking in tongues builds oneself up and also builds up the body of Christ. So kapag tayo nag-speak in tongues, tayo yung pinapalakas nito at ang kabuuan ng iglesia. May natutunan po ba tayo doon? It has, sabi dito, on the other hand, interpretation of tongues is the ability to give the meaning of what is said in another language. So, yung interpretation naman, yung naipapaliwanag niya kung ano, halimbawa, nag-speak in tongues si Sister Marlene, mayroong nakapagpaliwanag kung ano yung ibig sabihin ng Panginoon doon sa sinabi ni Sister Marlene. Amen po ba? Yan. So, naunawaan nyo na po yun. Pag sinabing interpretation, may nag-i-speak in tongues, may nagpapaliwanag, may nakapagpaliwanag nun sa sarili nating lingwahe. Yan. So, hindi po mahirap unawain. So, salamat sa Panginoon. Punta tayo dito sa insights. The Holy Spirit has given us supernatural abilities. So, ang banal na Espiritu daw po ay nagbigay sa atin ng mga supernatural na kakayahan. We have to appreciate the fact that the Holy Spirit has manifested His gifts in us for the building of the body and for your personal encouragement. So lahat daw po na ito na kakayahan ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon upang ito'y magmanifesto sa ating pansarili at sa kabuuan ng iglesia para magpalakasan tayong lahat. Yan. The Holy Spirit can work supernaturally through us. So, naniwala ba kayo doon ng banal na Espiritu ay ito'y gagawa ng supernatural na bagay sa pamamagitan natin. Amen. Yung katulad rin yan, yung pagpapagaling sa pananalangin natin o may mga nakakalaya, ayan, ginagamit tayo ng Panginoon. Apart from God, we are unable to have and operate the gifts. So, maliban po sa ating Panginoon, wala tayong kakayanan na mag-operate sa regalong yan ng Diyos without God. Amen po ba? Yan. Being human, we are limited. So, bilang tao, limitado lamang po tayo. That is why we need to partner with the Holy Spirit in order to operate the gifts. So, bilang tao, mayroon tayong limitasyon. Limitado lang yung ating kakayanan. Kaya kailangan natin makitandem sa banal na Espiritu para magamit natin yung mga regalong yan. We need to be empowered by Him. Kaya nga, ini-empower tayo ng Panginoon para magamit niya tayo. This is why our relationship with Him becomes very important in that we are able to discern the leading in the instruction of the Holy Spirit. If we are open enough, we can most likely exercise our gifts almost every time they are needed. Kung bukas lamang daw po tayo, palagi. Yan. So, patuloy natin na magagamit. Kaya 'di ba sabi ni Tatay, i-practice natin palagi yung mga regalong yan. Nang sa ganun, sa bawat pagkakataon, sa lahat ng oras na pangailangan, nagagamit natin siya. Yan. May naunawaan po ba? Our gifts should be balanced with character. So, anumang mga kakayanan na mayroon tayo, dapat balanse yan sa ating mga pag-uugali. Hindi ibig sabihin, kapag ikay marunong na mag-speak in tongues, marunong na ako mag-speak, parang ipagmamalaki natin. Hindi natin ito dapat ipagmamalaki. At times, possessing the power or supernatural gifts can be a source of pride. Ayan. Pwede daw kasi po ito mapagmulan ng yung pride. Yung kataasan ba, di ba? Because some are able to do something beyond the normal in the ordinary. They tend to boast about their gifts and abilities. So, mayroon talaga na talagang inaano nila ito. Parang ipinagmamalaki ba? Ipinagyayabang. So, sabi dito, this is why we have to balance the gift with character. Kailangan yung pagbalansin ng kaloob na mayroon tayo, ay samahan natin yung ating character o yung ating gawi, bantayan natin. Baka mamaya pala na naging palalo na pala tayo. Lalo na po sa loob po ng iglesia, malakas ang ating spiritual.
Kahit po mayroon tayong pinagdadaanan sa sakit sa ating mga pisikal na katawan na nawawala yun dahil sa kalakasang espiritual na kinakalob sa atin ng Diyos. Noon. Kaya malaga po yung pag may pananampalataya tayo, hindi natin alam, ito na pala, regalo na pala ito sa atin ng Diyos. Kaya yung iba, niregaluhan na ng Panginoon, hindi pa matanggap, hindi pa ma-acknowledge na lahat na mayroon siya, bigay na ng Panginoon. Bakit yung iba, bumabalik pa rin sa luma, bumabalik pa rin sa dati. Parang hindi nila in-acknowledge na makapangyarihan ang nagbigay sa kanila ng mga regalong yun. Amen po. At una po, di ba, yung kaligtasan natin, number 1 po yan na regalo sa atin ng Diyos. Kung hindi dahil sa Kanya, hindi naman tayo maligtas. Hindi yung habag ng Panginoon sa atin, kundi sa pamamagitan ng habag ng Diyos. Nasaan kaya tayo ngayon? Hindi tayo magkakasama ngayon. Diba? Salamat sa Panginoon dahil sa mga regalo na yan sa atin ng Panginoon, tayo ay pinagtagumpay. Then, patuloy tayo. Do not draw attention to yourself. So, sa kabila ng mga may regalong ito sa atin, mga regalo sa atin ng Panginoon, huwag natin bigyan ng pansin yung ating sarili. Huwag tayong makasarili. Amen po ba? The gifts are not really yours. So, lagi natin tatandaan yung mga kaloob ng Diyos sa atin, hindi naman talaga yan sa atin. Kung bakit yan ibinigay sa atin, ipinagkatiwala sa atin ng Diyos para magamit niya tayo para sa iba. Amen po. Hello. They were given to us by God. Apart from God, who is the giver? So, maliban daw po sa Panginoon, sino ba ang magbibigay niyan? Di ba siya pa rin? We have no gifts, no to exercise. So, wala tayong mga kaloob na dapat magamit. Aside from this, the gifts are given for the building up of the body of Christ. It is not really us who benefit from the exercise of our gifts, but others who need a touch of God. So, hindi lang tayo yung magbibenepisyo kapag gini-exercise natin itong mga kalob sa atin ng Diyos, kundi yung iba na mas nangangailangan ng paghipo ng Diyos. So, we are just an instrument. Be careful to return all the glory to God every time we exercise our gifts. Yan. So, maging maingat po tayo. Ibalik natin patuloy yung kaluguran or yung glory para sa wala tayong tatanggaping glory maliban na ang Diyos lang ang maparangalan natin. Kasi kapag hindi, parang tanggap na natin yung ating gantimpala. Ayan. So, may natutunan po ba tayo? Salamat sa Panginoon. Lord, we thank you, Father God, for this lesson. Lobin mo, O Diyos, na lahat kami, nakikilala na namin ang lahat ng mga regalo mo sa amin ngayon. From ordinary to super ordinary person, Lord. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Maparangalan ka panawa namin sa mga susunod pa naming pag-aaral. In Jesus' name. Amen.